mga boss? This is Kim of KMJL Surplus Trading. So another day and another unit na naman po yung isi-share and i-feature ko sa inyo. And tonight mga boss, yung bagong unit na isi-share ko sa inyo is isang DA17V Straight Matic Turbo 4x2 Captain Seat Semi-Wagon All Power. So tapusin nyo po yung video mga boss para malaman nyo po yung kabuuan details and price ng ating unit. And sa mga bago pa lang po sa ating YouTube channel, please like, subscribe, and click the notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga panibagong video upload. Ayan, so magandang gabi sa inyong lahat mga boss. And yung bagong unit natin ngayon is isang DA17V Straight Matic Turbo. Siyempre RO6A pa rin yung engine niya. And semi-wagon captain seat. So lahat po ng semi-wagon mga boss, captain seat po siya. Or yung other term ng captain seat is ano pa tawag dyan? Sofa seat, individual seat, ayan. So pero mas ano siya mas known siya sa tawag na semi-wagon. So isa-isahin natin mga boss yung mga accessories nito. And bago ko po umpisahan yung video, gusto ko lang pong pasalamatan si Mrs. Lupiba. Siya po yung owner nito. Yung owner po nito mga boss is taga dito lang sa Turil, Davao City. So sobrang lapit lang po dito sa ating shop. Ayan. So ayan, isa-isahin natin mga boss. Ayan, so yung unit natin mga boss is isang DA17V Tiptronic 4x2 semi-wagon. So pag sinabi po nating semi-wagon mga boss, syempre all power po yan. Power window sa front, power window sa likod, and power mirror. So, captain seat na po siya since semi-wagon. So, tinatawag nating captain seat, individual seat, or sofa seat. Pero mas known po siya sa tawag na captain seat. Ayan. So, yung unit natin, owner ng ating unit is si Mrs. Lupiba of Turil, Davao City. Ayan. So, sobrang lapit lang po dito sa atin, sa ating shop. And, ayun. Isa-isahin natin mga boss kung ano-ano yung mga accessories na pina-add ni Mrs. Lupiba. And yun, bago ko umpisahan yung video mga boss, gusto ko lang pasalamatan si ma'am sa pagtitiwala and pagsusuporta dito sa atin sa KMJL Surplus Trading. So ayun, color mga boss is two-tone, black and white. So off-white po siya mga boss. Pwede po siyang tawaging championship white, pure white. So I don't know ano po yung pinaka-exact na term ng color nito since lahat naman ng kulay natin dito is templado. So minsan meron po nagre-request ng medyo darker, medyo yellowish na white, medyo bluish na white. So ito yung katamtaman or sakto lang. Ayan. So nauna mga boss, meron po silang pina-add na hood chrome. So meron po siyang tatak ng Suzuki. Ayan. And wrap around 3M tint. And meron din po siyang roof carrier. So sa roof carrier naman natin mga boss, kasama na po ito sa ating registration, which is meron pong naka-indicate dun sa CR na with detachable carrier. So pwede pong meron, pwede din pong wala. So anytime pwede natin ikabit mga boss, and anytime pwede natin tanggalin. And lastly mga boss, dito sa ating labas, meron din po silang pinalagay na plate holder. So laking tulong po itong ating plate holder mga boss, kasi nga yung ating size ng ating plate number sa Pilipinas is mas malapad kesa sa Japan. So yung design ng lagayan ng plate number dito sa Japan, medyo maliit po siya kung ikukumpara natin dito sa Pilipinas. So kung hindi po tayo gagamit ng plate holder mga boss, medyo mabebend po ng konti yung ating plaka or plate number. But optional naman ito mga boss. Hindi naman siya necessary. Pwede namang wala siyang plate holder. I-bend lang natin. But yun, mas maganda lang kung meron siyang plate holder. Kasi nga, hindi na kailangang i-bend yung ating plate number. So, 500 lang naman yung ating plate holder. And kung mapapansin nyo mga boss, yung taillights pala ng mga DA17V is kaparehas lang po sila ng taillights ng mga DA64B. Maliban po doon sa mga DA64W. So DA64V and DA17V, parehas lang po sila ng taillights. Mapa-captain seat pa po yan or ordinary. Basta DA17V, kaparehas lang po sila ng taillights ng mga DA64V.
So silipin natin yung interior mga boss. Yun. So all power po siya mga boss. Power window harap, power window likod. And power mirror and auto retractable, auto fold. And ayun, yung kinagandahan nga ng ating mga DA17W mga boss, yung kanyang door pad is meron po siyang fabric dito na original. So pag DA17V lamang na power window, hindi po siya fabric dito, plastic lang po yung design niya. So mas classy po yung mga DA17V na captain seat. So ayun, meron siyang lagayan ng cups. And wala naman silang halos pinagkaiba sa door pad ng DA17V maliban lamang dito sa mga fabrics. So lahat po ng doors mga boss, front, left and right. And dito sa likod, ayan, naka-fabric po sila mga boss. So this time mga boss, yung unit natin is isang straight-matic turbo. So meron din namang mga straight-matic na non-turbo mga boss. But this time yung unit natin is isang turbo yung makina. So ano-ano nga ba mga boss yung mga advantage and disadvantage ng turbo unit? So una-una mga boss, syempre since turbo po ito, iba pa rin po talaga yung turbo mga boss. So una-una mga boss, mas responsive, mas active po yung ating hatak. Syempre mas malakas tumakbo. Mas malakas talaga manakbo to dahil nga turbo. And ayun, kung usapang gas consumption naman, syempre lamang talaga si non-turbo. Kasi nga non-turbo. So for me mga boss, sa totoo lang, wala po talagang sense kasi na nag-straight-matic tayo kung nag-non-turbo tayo. But depende na lang din sa inyo. Kasi nga dito sa atin mga boss, nagbibigay lang kami ng mga ideas. And ayun, kung papipiliin ako between turbo or non-turbo, syempre, pipiliin ko talaga is yung turbo yung makina niya. Kasi nga, hindi naman talaga yung mga DA17V mga boss na turbo, hindi po sila tulad dati ng mga 64W na madalas feedback po sa mga 64W user turbo engine. Mas madaling masira yung turbo, mas malakas sa gas. Syempre dahil nga 17V2 mga boss, mas modelo po sa 64W. Kung i-express ko po sa inyo kung ano yung 17 units mga boss, sila po yung pina-improve na mga DA64W. So kung ano po yung mga disadvantage ng 64W before, sila yung kinorek ngayon. Kasi nga modelo to eh. Syempre kung bagong unit, meron talagang kaibahan, merong pina-improve, meron po silang advantage. And ayun, mas maganda po yung turbo mga boss. Syempre meron po siyang overdrive. And hindi ko naman dinediscourage or sinisira yung mga 64V user. But ayun, kung usapang advantage and disadvantage din naman, yun po yung mai-express ko sa inyo. And sobrang layo po talaga eh. Sobrang layo sa takbo. Although turbo siya, hindi naman siya ganun kalakas sa takbo. And syempre mas comfy talaga. 17V, mas malamig yung aircon, mas matipid sa gas. And anyway mga boss, syempre yung ating panel gauge, parehas po sila ng panel gauge ng mga DA17V pag straight-matic turbo. So yung mga non-turbo naman, straight-matic na non-turbo and Tiptronic, parehas po sila ng mga panel gauge ng mga ordinary na mga DA17V. So kung mapapansin nyo din mga boss, lahat po ng mga orders natin ngayon, 17V na po sila. Although iba-iba po sila ng mga variant, merong 4x4 dyan, merong 4x2, merong manual, merong straight-matic, merong Tiptronic. But yun, halos lahat po ngayon mga boss na mga order natin is DA17V na talaga. Sobrang madalang po yung ating mga 64V or 64W na order. But kung usapang mga pormahan lang naman mga boss, syempre lamang pa rin talaga si 64V. Kung pormahan lang po yung pag-uusapan natin. And mas madami po silang mga aftermarket na mga accessories. And sa parts naman, ayun, parehas lang naman sila. Actually, mas madaming parts ngayon yung 17V kasi sila yung pinakapatok.
So anyway mga boss, yung ating mga shifter naman dito, converted din po yan lahat dito sa KMJL Surplus Trading. Mapa-Tiptronic pa po yan or straight-matic, non-turbo or turbo. Syempre kailangan natin i-convert from right to left. Mas convenient, mas malapit sa manibela, hindi nangangawit yung kamay natin, mas safety sa mga passenger natin, lalo na kung palagi tayong may mga pasaherong bata. And yung ating conversion naman mga boss is converted po ito using secondary gearbox. Lahat po ng unit dito sa KMJL Surplus Trading mga boss, converted po using secondary gearbox. So another thing mga boss, meron po tayong water temperature gauge. So madami pong klaseng water temperature gauge mga boss. Meron po yung direct sa OBD port na Conway. Meron din pong yung digital. Basta para sa amin mga boss, mas tested po yung ating analog. So ito po yung nire-recommenda natin. Direct po ito sa tubig ng radiator. Meron po siyang water sender. And subok na din po ito sa amin mga boss. So ilang unit na po mga boss, hindi na po natin mabilang. And ayun, kung ano lang po yung pinaka-best talaga sa unit mga boss, syempre yun din po yung ating nire-recommenda sa ating mga kliyente. So another accessories mga boss, meron po siyang touchscreen stereo with backing camera. So hindi naman lahat po na nagpapalagay dito mga boss is mahilig sa sounds, but yung iba naman, yung pinaka-purpose talaga nila is yung ating backing camera. So kasama na po dito yung pag-i-install. And kasama na din po yung camera ng ating backing camera. And meron na po siyang AM, FM. Meron po siyang Bluetooth. Tawag dyan, USB port and memory card port. So micro SD to SD po siya mga boss. And ayun. Meron din po tayong other option mga boss. Meron po siyang yung 9 inches na Android. Syempre pag Android mga boss, meron na po siyang YouTube, meron siyang Spotify, meron siyang GPS, Google Map. So, mas madami pong feature yung ating 9 inches. Yun nga lang, syempre, may mas kamahalan po yung 9 inches kung ikukumpara natin dito sa 7 inches na touchscreen stereo. So, mapa-straight-matic mga boss or Tiptronic 4x2 or 4x4, turbo or non-turbo, basta semi-wagon mga boss, syempre, meron po siyang extra compartment sa taas. So, ganun din po sa mga power window na ordinary kahit hindi po sila captain seat, basta power window po mga boss, meron po siyang compartment sa taas. So, laking tulong po nito mga boss, nilalagyan natin ng mga papel, ng mga gamit. Siguro nasa mga siguro mga 4 inches po yung lapad niya, yung height niya na pwede nating ilagay dito. So pwede natin lagyan ng kahit anong gamit mineral water, mga papeles, siguro sapatos pwede. So ayun mga boss, meron po silang pina-add na upholstery seat. So ito po yung captain seat natin mga boss. Syempre meron po yung armrest and headrest. So, syempre separate po sila, kaya po tinatawag din ditong separate seat or sofa seat. So ayun, natitiklop din po sila individually. And sabi nga ni Mrs. Lupiba, ako na lang daw po yung pumili ng color and design ng ating upholstery seat. So ito po yung pinili ko, dark brown po ito mga boss. And meron po siyang design na diamond. So ganito po yung design niya mga boss. Since white po yung color niya kaya ganito po yung pinili ko. So madalas nakikita ko itong mga boss sa mga sa mga high-end na unit. Like yung mga MG, ayun, ganito yung halos kulay nila So I don't know sa ibang brand, but yun, ginaya ko lang din naman yung mga Hyundai Creta mga boss. Ganito din yung kulay ng ating upholstery sa Hyundai Creta. So madalas top of the line po yung kulay ng ganito. So kaya ganito yung pinili ko. Mas elegante and mas malinis po mga boss. Syempre, mas matagal din po silang madumihan. So kung maglalagay tayo ng mga light beige, mga white, syempre mas madaling makita yung mga dumi. So aside from that mga boss, meron din po silang pina-add na one set na matting. But wala lang po itong
backseat kasi hindi naman gamit sa kanila yung extra backseat. So wala po siyang backseat, tanging etong isang set lang na mating front, center, and likod, and isang upholstery seat yung pina-add nila ma'am and sir. So aside sa mga feature ng mga upuan mga boss, pagka captain seat mga boss or semi-wagon, meron po silang mga plastics dito sa step nila, and nandito po nakalagay yung ating mga jack, tie range, and handles. So ito po yung vision natin mga boss sa likod. Syempre mas malawak po sila kasi wala po siyang extra backseat. So yung ceiling din nila walang upholstery, kaya nga lahat po ng unit natin dito na hindi nagpapalagay ng mga upholstery sa ceiling, dini-detail natin mga boss. But unfortunately, hindi po talaga lahat natatanggal. Tulad nito, mayroon talagang mga stains na hindi talaga kayang tanggalin sa mga chemical na ginagamit natin. So, ayun. Kasi nga sa Japan pag baklas ng mga taga-baklas doon, siyempre minsan napak-apakan lang yung mga ceilings hanggang sa pagkakabit dito sa Pilipinas sa pagtaking. Siyempre madumi yung kamay. Ayan, kaya nadudumihan talaga yung mga ceiling, and meron talagang ibang dumi dito mga boss na hindi na talaga kayang tanggalin ng chemicals natin. Another thing mga boss, yung ating mga side pads and back pads, ayun, kasama na yan, nililinis natin. And syempre pag nag-a-avail tayo ng mga upholstery seat, kasama na itong left and right, and back pads, kasama na yun sa upholstery. So syempre mga boss, kasama na din po dito yung ating heavy PMS. So lahat po ng mga unit natin dito mga boss, ayan, for PMS po yan lahat. And yun, pagka nag-avail tayo ng mga, kahit na walang mga accessories mga boss, kahit basic setup lang, kasama na din po yan sa lahat ng binabayaran nyo, yung ating heavy PMS. So change oil, cleaning ng AGS, kung straight matic, syempre change ATF, cleaning ng throttle body, cooling system mga boss, thermostat, rad cap, ayan, lahat kasama po yan mga boss. Other chassis, brake shoe, brake pads, differential oil, ayan, madami pa mga boss, kasama na po yan. And syempre niro-road test din natin yung unit, and during road test meron po tayong sinusulat na mga note kung ano po yung mga napapansin or na-observe natin during road test. So babalik tayo dito sa shop mga boss, and gagawin natin kung ano yung mga note niya, and then road test ulit hanggang sa wala na tayong makitang mga problema sa unit. So syempre hindi din po yan mawawala yung ating mga warranty mga boss. And kung Luzon area po kayo mga boss, pagka nagka-problema po yung unit ninyo, halos every month po tayong bumabiyahe papuntang Luzon. So sa Luzon naman mga boss, meron po tayong dalawang options. Meron po tayong door-to-door delivery and port-to-port delivery. So syempre mas mura po yung port-to-port delivery. Kaya ngayon mga boss, ini-encourage po talaga natin yung mga nag-i-inquire sa atin, especially sa Luzon, like Bulacan, Quezon, Cavite, Pampanga, hanggang papuntang Ilocos to Isabela mga boss. Pag malayo po sila sa port, syempre automatically door to door po yan eh. Kung nakita nyo po lang yung previous vlog natin, meron tayong i-deliver doon sa Isabela. But kung halimbawa lang malapit kayo sa Navotas Port, ideally pwede po kayong mag port to port na shipping. Mas mura, mas madali. And ayun, pinaka-importante talaga kasi mga boss, sa door-to-door delivery natin, halimbawa yung unit nyo natapos by March. Pero yung next delivery natin is April. Siyempre mag-aantay kayo ng April. So kung gusto nyo pagkatapos mismo ng unit mga boss, i-deliver na, pwede natin i-port to port. Mas mura po, laking difference po ng port to port delivery kung ikukumpara natin dun sa door to door delivery.
So presyo tayo agad mga boss. Yung kabuuang setup po ng ganitong unit, isang DA17V straight matic 4x2 turbo semi-wagon all power. Kasama na po dito yung mga nabanggit natin na mga accessories mga boss, including the brand new rims and tires. Lahat-lahat po ng accessories mga boss is umabot lamang po ng 342,000 pesos. So ulitin ko lang, 342,000 pesos, 342,000 pesos. So sa mga nagbabalak dyan mga boss, huwag nyo na pong patagalin. Kasi nga kung mapapansin nyo mga boss, unti-unti pong tumataas yung setup ng mga unit natin. Kasi nga tumataas din po yung presyo ng mga units natin. So bakit nga ba tumataas yung unit natin? Una-una mga boss, nagtataas po yung custom natin. So syempre nagtataas din po yung container. So wala po tayong choice kundi i-divide and tataas po yung presyo ng unit natin. So hanggat hindi po sila nagtataas ulit, syempre hindi tayo magtataas. But sa ngayon mga boss, kung ikukumpara natin yung presyo before, syempre mas mababa dati. So unti-unti po yan mga boss. Sa alam ko lang, wala namang presyong bumababa eh. So pataas ng pataas, kaya wag nyo nang patagalin mga boss. So ayun, message lang po kayo sa atin mga boss. And bibigyan ko po kayo ng quotations and mga ideas kung ano po yung pinakamagandang setup based po sa budget ninyo. And bago ko po tapusin yung video mga boss, syempre maraming salamat po sa patuloy nyong pagsusuporta sa KMJL Surplus Trading. And ayun, see you po sa ating next vlog.